ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kaliwanagan. Ikaw ang Diyos na banal. Ikaw ang Diyos na totoo. Ikaw ay faithful and true. Ikaw po ang tower of our refuge sa lahat ng aming pangangailangan, sa lahat ng aming kakulangan, sa lahat ng aming kahinaan. Ikaw din po ay Diyos na nagpapagaling. Ikaw din po ang light of the city. Ikaw ang nagbibigay ng kaliwanagan sa aming madilim na kapaligiran. Ikaw po ang nagbibigay ng kalakasan sa lahat ng nangihina. Kaya o Diyos, salamat. Ang puso mo, ang tibok ng iyong puso nawa sa umagang ito sa pag-aaral ng aming salita ay maging tibok ng aming puso, O Diyos. Hayaan mo nga po, Panginoon, samahan mo nga po kami, bigyan mo pa nga po kami ng malawak na pag-intindi sa iyong salita at nawa, Ama, ang mga salitang ito ay may sa pamuhay namin, hindi lamang maglalagi sa aming pamilya, hindi lamang maglalagi sa loob ng aming tahanan, subalit ang salita mo ay maglalagi, O Diyos, sa labas ng aming mga tahanan, sa lahat ng may nangangailangan, sapagkat gusto mo, Panginoon, na hindi lamang kami ang magkaroon ng signs, wonders, and miracles, bagkus, Panginoon, maranasan din ito ng mga tao sa aming kapaligiran. Patuloy po, O Diyos, na itinitiwala ko sa iyo at inalalaga ko sa iyo ang katuruan mo sa umagang ito, magsilbing kalakasan sa buhay ng bawat isa sa amin. Ang sa gayon, kami ay humayo ng may kapakinabangan upang ang magiging Kristiyano namin, ang pagkatao namin ay tunay na humayo ng merong pakinabang, hindi lamang sa loob ng aming tahanan, bagkus, Panginoon, sa loob ng iyong tahanan, sapagkat nais mo, kalooban mo ng signs and wonders and miracles, O God, ay maranasan din ng ibang tao. O Diyos, salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri at pasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. At akin pong binabati at pwede pong tumaas ng kanyang kamay or tumayo. Ang kapatid nating dinala ng Diyos, ating kalagitnaan, si Sister Theodora Custodio at si Sister Anne Grace Danaw. Pakitaas nga po ang ating kamay. Praise the Lord! Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng mga kapatid natin ito. Tayo po ay nasa sambahan na kung saan ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang ating itinataas sapagkat sabi nga po sa kanyang salita, walang sino mang binigay sa sinong lang langit upang ikaligtas ang bawat tao, subalit ang pangalan lamang po ng ating Panginoong Jesucristo. And welcome po sa JIL family po ng Aniban Chapter. Praise the Lord! Sige po, alam niyo po masyado po akong, ang dami-dami nating narinig, kung di ako nagkakamali, 8 o 7 na mga teachings po ang narinig natin regarding sa signs, wonders, and miracles na ito. Ano nga po ito? Ang signs and wonders and miracles po, ito po yung nagpapatunay na merong Diyos na makapangyarihan na lumalang sa atin, merong Diyos na makapangyarihan na kayang gumawa ng lahat ng bagay na ating nilanais o ipinapanalangin sa Kanya. Sabi po doon sa pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos at ng Kanyang pagka-Diyos. Ano ba ang reasons? Ano ba ang dahilan ng signs and wonders and miracles? Alam ko po, alam ng bawat isa na ito po yung pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos at ng Kanyang pagka-Diyos. Pero alam niyo po sa ating kalaginan, application na lang pong pag-aaralan natin. Hindi natin uulitin yung mga pinag-aralan natin sa nakaraang mga linggo. Application na lamang po ito. Sabi po doon, ako po ay may text. Ako po ay may text po dito. Sabi po dito sa Mark 16:17, isang verse lang po ang gagamitin ko, pero alam ko po ito ay sapat na. Sapagkat marami na tayong narinig na katuruan sa signs, wonders, and miracles. Kaya sapat na po yung Mark 16, chapter 16, verse 17. Sabi po dito, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng himala. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Naitanong na po ba natin sa ating sarili, bakit kailangang may signs, wonders, and miracles?
Ang signs and wonders and miracles ba, sa mga pagtotoo po natin, dapat lamang ba itong nasa loob ng ating tahanan? Alam niyo po, bilang isang lingkod ng Panginoon, o bilang nakakilala sa Diyos, bilang manggagawa ng Panginoon, tagasunod ni Kristo, hindi lamang po ito natatapos sa loob ng ating tahanan. So, application na po tayo. Ano-ano pa? Sabi po dito, isipin po natin minsan pa sa ating mga buhay. Minsan pa po isipin natin yung mga signs and wonders and miracles na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Bigyan ko po kayo ng isang minuto upang isipin. Uy pa. Nakita dito. Naisip niyo po ba? Naisip niyo na po ba? Ayan. So, alam po naisip natin kasi ang Diyos, mula nang nakilala natin ang Panginoon, napakadaming himalang bagay yung ginawa ng Diyos. Sabi po dito, pag sinight daw po natin yung mga personal na ginawa ng Diyos sa kababalaghan sa buhay natin, isipin po natin ang bawat himala ng Diyos sa ating mga buhay at naisip natin na maranasan din ito ng iba. Kaya nga po sabi ko, application. Bawat isa sa atin, kung papatayin po natin sa ating kalagitnaan, ang bawat isa sa atin ay mayroong ginawang himala ang Diyos, hindi po ba? Di ba meron talaga sa bawat isa sa atin? Pero, ang bawat himala daw po na yan ay huwag manatili lamang sa ating mga buhay. Naiisin natin na ang himalang yan ay maranasan din ng ibang tao. Yung sabi sa awitin kanina, no? yung katangian ng Diyos, sabi doon sa awitin, kailangan pong maipakita o may hayag natin, hindi lamang sa loob ng ating pamilya, kundi sa labas din po ng sa ating mga tahanan. At doon po sa Old Testament, maraming himalang ginawa ang Diyos. Nariyan yung pagbuka ng lupa, nariyan din po yung paglabas ng tubig nung pinukpok ni Moses ang bato, nariyan din po yung pagbagsak ng Jericho. At doon po naman sa New Testament, andan yung pagpapagaling sa babaeng nagdurugo, nakakita ang mga bulag. At yung naposes po ay nagkaroon ng deliverance. At sabi pa po dito, yung bangka ng ating ni Peter ay napuno ng mga isda. At pinatigil din ni Jesus ang unos, naglakad din siya sa tubig at marami pang himala ng Diyos na parang hindi na natin masyadong nakikita ngayon kasi iba naman po yung level ng panahon ngayon. Ang sabi ko po kanina, dapat ando lang po tayo sa panahon na ang mga pagpapalang ito hindi manatili sa ating tahanan o sa ating mga buhay lamang. Dapat po, ito po ay mangyayari sa labas ng ating tahanan. At magbibigay lamang po ako dito ng ilang mga preparations para sa ating sarili. Lagi po natin i-prepare ang sarili natin para sa signs, wonders, and miracles na ito. Ano po ba ang mga preparations na dapat natin ihanda upang maranasan natin ito at magamit din tayo upang maranasan ito ng ibang tao? Sabi po doon sa number 1, ask for wisdom. Kailangan po yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon ay meron tayo. And so the common sense and understanding. Sabi po sa Proverbs 2:6, all wisdom comes from the Lord, and so do common sense and understanding. Yung wisdom po, pag tayo pa humahayo, meron tayong ipinapanalangin, o merong mga pinapalayas ng demonyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, dapat po tayo ay punong-puno ng wisdom. Kailangan po tayo, ang ating pagkatao ay may wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unawa ay bumubukal. Hindi lamang po ito sa sarili nating kalakasan o hindi ito sa sarili nating karunungan. Naiisip po natin na magkaroon tayo ng wisdom comes from the Lord. Yan po yung number 1. So bali po hindi na po ako mag-recap ng mga katuruan ng mga nakara kasi alam ko po na naintindihan naman natin. Ang nais ko lamang pong ipahatid sa ating kalagitnaan ay yung kahandaan natin sa paglabas natin upang magamit tayo para sa signs and wonders and miracles na yan. Sabi din po dito, doon pa din po ako sa ask for wisdom. Sabi po dito, sa John 15:5, apart from God, we can do nothing.
At sabi din po sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ Jesus who give us strength. So sa pagaya po natin, pag ginamit po tayo ng Diyos upang mag-lay ng hands, upang manalangin sa isang taong punong-puno ng problema, upang ipanalangin natin yung mga taong humingi sa atin ng panalangin, kailangan daw po tayo ay full of wisdom. Hindi po full of wisdom ng pansarili nating katalinuhan. Sapagkat kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Pero magagawa natin ang lahat ng bagay kung ang Panginoong Diyos ay pumipisan sa atin. Yun po ang isang number 1 na katangian o mga preparations natin upang magamit tayo para sa signs and wonders and miracles. At sabi po dito sa number 2, 5 lamang po ito, ask God for knowledge. Lagi po natin hingin sa Diyos ang knowledge, ang karunungan na nagagaling sa Kanya. At ito po ay matatagpuan natin, it must come from the Word of God itself. Ito po ay makukuha lamang natin sa pagbabasa at pagbabasa ng salita ng Panginoon. Sabi po sa Psalm 119 verse 14, You are my refuge and my shield. I put my hope in your word. So, kailangan po, sa paghayo po natin, pag ginamit tayo ng Diyos upang mag-lay ng hands, upang ipanalangin ang lahat ng nangangailangan, sabi po dito, kailangan full of knowledge tayo. Kailangan dala-dala natin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita lamang ng Diyos ang may tunay na lakas. Pag tayo ay kanyang kinasihan, pag meron tayo mang kinakausap ng mga tao, pag tayo ay kanyang kinasihan, ang salita lamang ng Diyos ang ating hope, ang ating pag-asa, at siya lamang po ang tunay na magbibigay ng strength o ng ma-overcome ng mga taong ito ang mga pinapanalangin nila o ang mga nararanasan nila. At sabi po sa number 3, conclusion lamang po tayo, sabi ko ang teaching ko po kaya madali lamang po. Sabi sa number 3, be physically prepared. Kung tayo po pupunta sa isang yan pong inaalihan ng demonyo, pinatawag tayo, Sir Jenny, punta ka doon, merong inaalihan ng demonyo. Kaya kung tayo po ay lalampa-lampa, tayo po ay halos hindi na makalahad ang ating mga tuhod, paano tayo makakatakbo? Sabi doon, be physically prepared. Dapat na po laging physically prepared tayo. Yung katalinuhang nakita kong wisdom doon, kailangan lagi tayong umiinom ng vitamin. Vitamin C, A, B, C, D, E, F. Alam niyo po, pagka tayo ay inihanda natin ang ating sarili upang magamit ng Diyos, kailangan po physically prepared po tayo. Hindi po pwedeng maging dahilan na hindi ako po pwede alam niyo yun, meron ng inaalihan ng demonyo, may mamamatay na, hindi pa rin tayo pwede kasi hindi tayo physically prepared. So gusto ng Diyos tayo po ang ating physical, kagaya ng ating spiritual, ay prepare na prepare. We must be physically ready for the battle. Dapat po laging ready ang ating physical sa battle. Eh kung makikipagganyanan po tayo sa mga inaalihan ng demonyo, paano baka tayo yung matumba at tayo ay kanyang madaganan. Dapat po tayo po ang mag-overpower doon sa mga tao na nakakaranas ng ganitong mga bagay. Maalam nyo, 1 month tayo nag-aral, maaari sa ating paghahayo, sa ating paglabas, maranasan natin ito. Maaari natin tayo maka-encounter ng mga ganitong mga bagay. Mas maganda na po na tayo ay prepare at handang-handa na lumaban. At sabi po dito, finally be strong in the Lord and in the strength of the might of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the scheme of the devil. Dapat laging ready tayo. Yung Word of God, yung wisdom, yung knowledge, physically fit po tayo. Para po maganap ang tunay na magandang kalooban ng Diyos upang tayo ay magamit para dito sa sinasabing signs, wonders, and miracles na ito. At sabi po sa number 4, 5 lamang po ito, be filled with the Holy Spirit. Eh kung may nagsabi sa Sister Josephine, meron ipapanalangin dito, meron umiiyak, meron ang gusto magpakamatay. Kailangan po, feel tayo ng Holy Spirit, baka makasama tayo doon. Be filled with the Holy Spirit. Kailangan po, lagi tayong handa, lagi tayong filled of the Holy Spirit in every day of our lives. Yan po ang kalooban ng Diyos. Kasi baka nga mamaya may makasalubong tayo, akala natin, kasalubong lang natin, pala, inaalihan na ng demonyo. Kailangan lagi pong feel tayo ng Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit ang magsasabi sa atin, magtuturo sa atin, ang magpapaalala sa atin ng mga Word of God na dapat po natin sabihin
doon sa mga taong nangangailangan ng mga ganitong klase ng mga sakit at karamdaman. At sabi po dito, this is the word of the Lord. Sabi po dito sa Zechariah 4:6, then he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord of hosts. Sabi po doon, diba? Ang Diyos pa rin pala talaga, hindi pa rin talaga sa sarili nating kalakasan, ang Diyos pa rin, ang feeling of the Holy Spirit pa rin, ang kailangan natin upang mapagtagumpayan natin at magawa natin na may katagumpayan ang pinapagawa ng Diyos sa atin. At sabi po sa number 5, be mentally and emotionally prepared. Kung tinawag po tayo para manalangin sa isang may sakit at karamdaman, o sa inaalihan ng demonyo, o sa gusto nang magpakamatay, o sa taong depressed na, paano naman po kung hindi tayo mentally and emotionally prepared? Kailangan laging yung emosyon natin, yung ating utak na yan ay palagi pong ready. Kaya, diba, dapat lagi tayong alert, alive, sabi ng Panginoon. Yan po ang katangian natin bilang isang manggagawa ng Diyos na nasa JL Church Aniban. Mamaya po doon sa awit, meron pong awit doon na mamaya po natin papaawit sa bandang dulo naman. Kanina, sa ating awitin, nakita natin doon na yun yung Diyos na ating sinasamba. Inawit natin kanina. Pero mamaya, kasunod nun, naawitin din naman natin yung tayo na kinikilala ng Panginoon na dapat yun ang pagkakilala ng Diyos sa ating buhay. Kung papaanong ang pagkilala natin sa Diyos ay napakaganda, napakabuti, dapat ganun din po ang Diyos, ang pagkakilala ng Diyos sa atin. Alam niyo po, pag nangyari yun, magagawa na natin yan. At makakaisa na po tayo dyan sa sinasabing signs, wonders, and miracle. Ulitin ko po sa number 5, be mentally and emotionally prepared, knowing that God will never leave you nor forsake you. At sabi pa po dito, He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Pag po alam natin na ang Diyos ay sumasa atin, pag ang Diyos alam natin na hindi tayo iniiwanan o pinapabayaan, pag alam natin na ang Diyos ay hindi tayo pinaforsake, tayo po ay walang takot o hindi tayo madi-discourage na harapin ang mga taong ito na nangangailangan ng ating tulong. Alam niyo po, way back nung ako'y nakakilala sa Panginoon 1935 years ago, yun po yung kung matatandaan natin, yun yung kalakasan na maraming naboborn again. Yun yung kalakasan na marami ang Diyos talagang tinawag, maraming naborn again. Nag-full blast po yung born again Christians sa mga panahon na yon, even maraming churches din. Kasi nakita nila yung himala ng Panginoon. So sa ating pong church sa ngayon, naisip po natin, di ba, nakaka-excite ng ating church o tayo ay magagamit para sa signs and wonders and miracles na ito. Naisip po natin ang signs and wonders and miracles na iyan, hindi lamang nananatili sa ating mga tahanan. Lord, nagkaroon ka ng signs, wonders, and miracles, pinagpala mo kami, ganito, naging ganito na yung buhay, dati ganito, ang dami-dami. Pero wag po tayong makontento lang na yan ay sa pamilya lamang natin nangyayari. Naisip po natin na mangyari din yan sa ibang tao sa pamamagitan po natin, sapagkat yun ang kalooban ng Diyos eh. Ang lahat ng tao ay maabot ng lahat ng kanyang pangangailangan. Yun po yung preparation na dapat meron tayo. Yun ang katangian ng isang Kristiyano na ready sumama dyan sa signs, wonders, and miracles na yan. At sabi po dito sa susunod, dalawang purpose lang po ito. Dalawang purpose kung bakit merong signs, wonders, and miracles. Sabi po sa number 1, to set the captives free. Kung paano pong tayo ay nakalagan sa gawa, sumpa ng kaaway, nakalagan po tayo sa sakit at karamdaman, nakalagan tayo sa mga kasalanan na nagawa natin noong mga unang panahon. Di ba nakalagan na tayo? Napatawad na tayo sa ating kasalanan at ngayon tinatamasan natin ang kagandahang loob ng Diyos. Tinatamasan natin ang kaligtasan na ipinangako ng Panginoon sa atin. Yun din po ang gusto ng Diyos na mangyari sa mga tao sa labas ng ating tahanan o sa labas ng church na ito. To set
free. Sabi po dito sa Isaiah 61, 1 to 3. The Lord has put a spirit in me because the Lord has appointed me to tell the good news to the poor. At sabi po dito, He has sent me comfort those whose heart are broken, to tell the captives they are free, and to tell the prisoners they are released. So ang Diyos yun, di ba? Pero, nais din ng Diyos na maging kasangkapan din tayo o magamit din tayo ng Diyos. Binigay ng Diyos ang Espiritu niya sa atin. Bakit? Hindi lamang po para ma-enjoy natin ang kaligtasan na meron tayo. Ang Espiritu ng Diyos, pag nasa sa atin, nararamdaman natin yung kaligayahan, yung joy sa piling ng Panginoon. Pero hindi dyan po iyan natatapos. Ang isang reason pala kung bakit ang Spirit ng Lord ay binigay sa atin, because tayo po in-appoint ng Lord to tell good news to the poor. At sabi po dito, He has sent me from comfort. Like maging comforter po tayo ng ibang tao na nangangailangan ng comfort. Doon po sa mga broken-hearted. Kailangan daw po ay tayo ay maging kasangkapan sa mga taong ito na nangangailangan, anumang pangangailangan sa kanilang buhay. And to tell the captives they are free. Upang sabihin sa kanila na sa magitan ng dugo ng ating Panginoong Yesus, ikaw nga po ay tunay ng free. Ikaw nga po ay tunay ng malaya sa kasalanan, sa sakit at karamdaman, at sa lahat ng negatibong bagay na atin pong nararanasan. At sabi po dito, and to tell the prisoners they are released. Kagaya nung di ba tayo dati preso pa? Preso tayo sa kasalanan. Preso tayo sa lahat ng hindi magagandang kaawa, ang mga nangyayari sa atin na ginawa ng kaaway sa atin. Pero tayo po ay isang prison na nirelease ng Panginoon. Sinapapakpakan natin ng Panginoon. At yung pagiging malaya po natin, i-share po natin sa ibang tao. Sabi nga tawag tayong mabuhay para sa sarili lamang natin. No one live in an island. Huwag po tayo mabuhay para lamang sa sarili natin. Kahabagan po natin ang mga tao sa labas ng ating church at sa labas ng ating mga tahanan. At sa amin po sa number 2, malapit na po akong matapos. Kasi alam niyo po, gusto kong mamaya, malapit na po akong matapos, and number 2, and season po na conclusion na. Gusto ko bang naitanim sa ating puso at kaisipan yung awitin na inawit kanina. Gusto ko pong maging ganun tayo. Kung paano ang Diyos ay kinikilala natin sa pinakamataas na pagkilala. Gusto ko rin pong makita ng Diyos, maramdaman din ng Diyos ang pagkilala sa atin bilang kanyang mga tunay na mga anak at tunay na mga lingkod. Sabi po dito, sa number 2, last na po ito. Sabi po ito, isa pang purpose po ng Panginoon, for the world to see the power and to know the truth in Jesus. Yun po yung isang dahilan. Hindi lamang upang maraming makalagan sa kasalanan, sa at karamdaman, kung gusto ng Diyos. Kaya meron signs and wonders and miracle for the world to know. Para malaman ng buong mundo, para malaman ng ating mga kapitbahay, para malaman ng ating mga kamag-anak, at makita nila to see the power of the Lord Jesus. Kung hindi po mangyayari ang mga bagay ito, paano ipapakita ang kapangyarihan ng Diyos? Alam niyo po sa signs and wonders and miracles lamang po makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi ba? Isang magandang miracle na tayo ay from kasalanan, tayo ay nalipat sa kabutihan. Tayo ay from doon po sa kadiliman. Tayo ay napunta sa kaliwanagan. It is a great miracle. Hindi lahat pong tao. Ang dami dyan, hindi kumikilala sa Diyos. Ang dami pa dyan, hindi naniniwala sa Panginoong Jesus. Ang dami pa dyan na hindi born again Christian. Pero isang maganda at napakasarap na katotohanan na naranasan natin ang himala ng Diyos sa pamagitan ng pagkilala, nakilala natin ang ating Diyos. At sabi po dito, sa Philippians 2:19, sabi po dito, therefore,
God has highly exalted him and has freely bestowed on him the name that is above every name. Sa pamagitan po ng mga signs and wonders na miracles na ito, makikita po talaga ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ano ang kapangyarihan meron siya, at nakikita din po dito sabi, and to know the truth in Jesus. Nakikita po yung katotohanan na meron ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng signs, wonders, and miracles na ito. At sabi po dito, therefore God has highly exalted him and has freely bestowed on him the name that is above every name. Makikita nila kung paano nalaman natin, nakita natin that yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo ay the name above all name. Di ba? Alam natin yun, di ba nakilala natin si Jesus? Ang pangalan ng Panginoong Jesucristo ay the name above all name. Jesus is Lord. Sabi nila nun. At sabi po dito, that at the mention of the name of Jesus, every knee shall bow of those in heaven, those on earth, and those under the earth, and that every tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord, to the glory of the Father. So yun po, isang kadahilanan talaga upang makita ang kapangyarihan ng Diyos at kung anong meron dito sa Panginoong Jesus na meron tayo. Sabi po sa John 14:6, para malaman ng mundo that Jesus is the way, the truth, and the life. Kapag nakakita po tayo ng mga himalang mga bagay, at pag ang Diyos ang ating pinuri, at pag ang Diyos ang ating itinaas, tunay ngang makikita ng sanlibutan, tunay nga ang Diyos na kanilang sinasamba, tunay nga ang Diyos na kanilang pinaparangalan, tunay nga ang Diyos na kanilang niluluwalhati. At nai-impart po natin, nai-share din natin sa kanila ang Diyos na ito sa pamagitan ng signs and wonders and miracles. Kaya naisip po natin na magamit po tayo sa gawain ng signs and wonders and miracles. At narinig na po natin ang mga kahandaan na dapat na meron tayo. Ask God for wisdom, ask God for knowledge, be physically prepared, be filled with the Holy Spirit, be mentally and emotionally prepared. Yan po ang mga katangian na wag po nating alisin sa ating mga buhay. At ang purpose, to set the captives free, upang ang mga tao pa po na hindi nakakilala sa Panginoon ay makalagan pa sa lahat ng oppression ng kaaway. And the fourth, to see the power and to know the truth in Jesus. Sino po ang naka-attend po na sa Kingdom Dominion? Taas po ang kamay. Praise the Lord. Meron pong tatlong bagay doon na gusto ko lang i-cite. Sabihin ko lang po itong tatlong bagay na ito na narinig ko kay Pastor Jose Sisante. Sobrang nakaka-bless na tayo, ito ba iniugnay ko rito? Kasi sabi doon, empowerment makes other better because of us. Alam niyo po isang kaligayahan na ang buhay ng ibang tao ay maging better dahil sa ating mga buhay. And that is empowerment. At sabi ko sa pangalawa, na sinabi niya, I thought it is a word of wisdom, nagaling sa Panginoon, kasi wala naman po ito sa teaching, pero nabanggit lang niya. Sabi po dito, anumang bagay na natutunan natin na i-share natin sa iba. Yung natutuhan natin na tayo ay naka-experience ng signs and wonders and miracles, dapat po ito ay ma-share natin sa iba. Huwag po natin itong sarilinin. Huwag laging sa pamilya lamang natin ito hinahangad. Kundi hangarin din po natin ito sa labas at para sa ibang tao. Anumang bagay na natutunan natin ay i-share natin sa iba. Huwag lamang po sa church natin itong i-share. Sa ibang tao, dinigit sa lahat. O sa mga taong hindi pa nakaranas ng kapangyarihan ng Panginoon. At sabi po rito sa number 3, sa isa rin po sa mga sinabi niya, na talagang natandaan ko, let us leave a legacy pag wala na tayo. Alam niyo po, lahat tayo mamamatay. Lahat tayo mawawala. Pero let us leave a legacy. Mag-iwan po na tayo ng isang legacy na kung saan maalala nila tayo na tayo ay nagamit ng Diyos
upang sila ay mapanalangin, tayo ay nagamit ng Diyos. Upang maalis sila sa kasalanan, tayo ay nagamit ng Diyos. Upang sila ay maborn again at tayo ay nagamit ng Diyos. Upang sila ay magkaroon ng kagalingan sa kanilang sakit at karamdaman. Yun po yung purpose. Bakit merong signs and wonders and miracles? Hindi lamang po dapat yan manatili at naisin natin sa ating pamilya lang. Dapat po meron tayong desire na ito pong mga bagay na ito na ating naranasan sa ating family ay manarasan din po ng ibang tao. Lalo-lalo na po sa mga mahal natin sa buhay, at hindi lang sa kanila, kundi sa iba pang tao na atin pong makakadaupang palad. Hindi po natin alam, hindi natin sinasadya. Meron dyan tayong makasalubong o meron sa lugar na ating pupuntahan. May nangangailangan ng mga ganyang signs, wonders, and miracles. Madali na po natin itong may practice at madali na po natin ito magagawa sapagkat ang Diyos ay nasa sa atin. Sapagkat tayo handa na harapin ang mga bagay na ito. Sabi po sa aking conclusion, yes. Pero alam ko kahit po ito maikli, meron po tayo nga naiintindihan. Meron po ba? Praise God. Sabi po dito kasi aawit tayo mamaya eh. Aawitin natin yung awitin na kung saan, yung pagkakilala natin sa Diyos at yung ano ang pagkakilala ng Diyos sa atin. Dapat parehas yan. Dapat kung anong pagkakilala natin sa Diyos, yun din po ang magkakilala ng Diyos sa atin. Dapat kung anong meron ng Diyos, hindi lang nakikita sa atin. Sabi po din sa awitin. Sabi po sa John 4:46-48. Hindi po ako matatagal dito. Conclusion naman po ito. Alam naman po natin na nagpunta si Jesus sa Cana, ginawa niya ang alak ang tubig. Alam po natin ito. Maraming beses natin itong na-discuss. At sa bayan naman daw po ng Capernaum ay may isang pinuno ng pamahalaan na anak niyang lalaki ay may sakit at naghihinalo na. At alam din naman natin na ito ay gumaling. Pinagaling ito ng ating Panginoon. Pero ang nagbigay pukaw sa akin, yung po sa John 4, yung verse 48. Sabi po dito, sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng himala at mga kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya. So alam niyo po yung magkaroon tayo ng ignite, ng passion, ng desire na maranasan natin ito, na makita ng mga tao yung himala na ito. Kasi alam niyo po yung mga tao, hanggat hindi sila nakakakita ng himala at mga kababalaghan, kailanman hindi sila sasampalataya. So, i-church po natin, naisin po natin, i-desire po natin na maabot natin ang mga tao sa labas upang makilala nila ang Panginoon at upang sila ay sumampalataya sa Panginoon. Last 2 verse na lang po sa ating conclusion. So, yung ulitin ko, no? Kaya naisin natin talaga na magamit tayo sa signs and wonders and miracles upang makita nila at sumampalataya sila sa Panginoon. Sabi po dito sa last 2 verse, Isaiah 40:29, the Lord gives power to the weak and strength to the powerless. Yun po yung sinabi ng Lord sa akin. And this is one of the purpose of this so-called signs, wonders, and miracles. Yung isang napakahalagang reason, sinasabi ng Panginoon sa ating kalagitnaan, the Lord gives power to the weak and strength to the powerless. Abutin po natin yung mga taong mahihina upang magkaroon sila ng kalakasan. Yung mga taong powerless, yung walang lakas, the Lord gives power to the weak and strength to the powerless. Yun po ang kalooban ng Diyos. At sinabi nga po sa akin ng Lord, and this is the one of the purpose of these so-called signs, wonders, and miracles. Itanim po natin ito sa ating mga puso, katulad ng pagtatanim ng Diyos sa puso din po ng inyong lingkod. At last verse po, sa John 3:3,
At habang naggumagawa ang Diyos ng himala, eto na, gumagawa ng Diyos ng himala, tayo ay ginagamit na ng Diyos sa mga himalang ito. Sino pang gusto magpagamit sa Diyos para sa mga himalang ito? Taas nga po natin ang ating mga kamay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Let us have a desire para magamit po tayo, para marami pang tao makakilala sa Lord. At sabi po dito, at habang ginagamit tayo ng Diyos para sa signs and wonders and miracles na ito, ano yung kalooban ng Diyos? He must increase. Ang Diyos po ay lalong maitaas at tayo naman po, kanyang mga anak, ay lalong ibaba ng Panginoon. Ang thought po dito ay lagi pong sa Diyos ang kapurihan, laging sa Diyos ang karangalan, at lagi pong kapakumbabaan ay atin pong naisapamuhan. Sige, papalakpakan natin ang Panginoon. Gusto ko pong paki-flash yung awitin. Yung sa chorus lang po. Dito po tayo magtatapos. Sabi po dyan, the God I know, righteous and holy, the God I know, faithful and true. Di ba po yan yung Diyos na kinikilala natin? Amen? Sige po nga, sabihin natin na amen? Amen! Siya ang righteous, ang holy, ang faithful, at katotohanan. And next slide po. Siya po yung tower of refuge sa lahat ng nangangailangan. Siya ang sandigan. Siya yung maaasahan. Hearts are healed sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ng ating Diyos, nagkakaroon po ng kagalingan at nare-reveal ang Diyos sa sanlibutan. Sige po, next slide po. Yan po yung pagkakilala natin sa ating Diyos. Sabihin sa awitin, na God I know, light of the city. Siya po yung light of the city. Siya yung nagbibigay sa atin ng kaliwanagan, sa ating madilim na buhay, sa madilim na buhay ng sanlibutan ito ng ating bansa. Sabi po siya ang light of the city. At alam naman po natin iyon dahil sa buhay din po natin ang Diyos ang light of the city. The God I know strengthens the weak. Siya yung nagbibigay ng kalakasan sa lahat ng may nanghihina. Next po. At alam din po natin na yung hearts ng Panginoon ay nag-beat sa atin. Alam natin yun. Kasi kaya nga tayo naiiyak pag merong awitan eh. Kaya nga tayo nasasapol ng salita ng Diyos kasi yung beat ng Panginoon ay nag-beat din sa ating puso. Sige po doon sa next. Ayan, ito na po tayo. Yun yung pagkakilala natin sa ating Panginoon. Pero ano naman yung pagkakilala ng Panginoon sa atin? Sabi po doon sa awitin, the church he knows, righteous and holy. Ang church daw na alam ng Diyos ay righteous and holy at tayo po iyon. Nakakapangliit, pero yun po yung katotohanan. Kahit gaano pa po tayo kadumi sa harapan ng Panginoon, ang tingin ng Diyos sa ating church, sa church ng Yahya Laliban, the church he knows righteous and holy. Tayo daw po ay righteous and holy. The church he knows is faithful and true. Same, di ba? Kung ano pagkakilala natin sa ating Diyos, yun din ang inaasahan ng Diyos na pagkakilala niya, pagkikilala niya para sa atin. Next po. At tayo din daw po ay tower of refuge. Kung ang Diyos ay tower of refuge, dahil ang Panginoon ay sumasa atin, dahil nasasalamin ang pagka-Diyos ng Panginoong Yesus, sa ating mga buhay, tayo din po ay gagamitin ng Diyos. Bilang daluyan, bilang maging tower of refuge sa nangangailangan. At sa pamagitan din po ng buhay natin, hearts are healed. Hindi po tayo nakakasugat, mga kapatid. Hindi po tayo dapat nakakasugat. Tayo po ay nakakagaling sa mga pusong sugatan. At yung nare-reveal, Christ revealed sa pamagitan ng ating mga buhay. And the last one po, the church
knows Light of this city. Tayo daw po, DL Church Aliban, ay Light of this city. Kahit ano pa man, ano ka pa man, ano man tayo, ano man tingin natin sa ating sarili, hindi mo maitatatuwa o hindi maikakaila that we are the light of this city. At alam niyo po, panatilihin natin ang light na iyan sa ating mga buhay. The church, He knows, strengthens the weak. Tayo daw po ay nag-strengthens ng weak. Nakakapagbigay ng kalakasan sa mga mahihina. Hindi po tayo nag-focus na manghina ang merong kalakasan. The church, He knows, is strong and mighty. Tayo daw po, sabi ng Diyos, the church, He knows, ang Jaira Liman is strong and mighty. Kagaya niya, as He is, so are we. Kagaya niya. So, nakikita po natin dito, di ba? Pag daw po tayo, naalala ko naman yung turo ko nung mga nakaraan ng Christ-likeness. Yung Diyos, sa ating Panginoong Jesus, kung anong meron siya, pag Christ-like ka, yun din po tayo. Kaya naisip po natin kung hindi pa man ganyan ang ating pagkatao sa ngayon, na kung ando pa lang po tayo sa better, wala pa po tayo sa best, naisip po natin ang best. Kasi ang dadali ng Diyos sa kalangitan ay best na anak niya. Walang bahid na anumang karamihan o kasalanan. Sige po, natin po itong awitin at nais ko po na awitin po natin ito ng merong, alam niyo po yung merong desire talaga na kung ano ang Diyos, kung sino siya, kung ano siya, maging ganun din po ang church ng Panginoon. Tayo po ay tumayo. Bago po ako manalangin.